Hello mga kababayan, kumusta kayo dyan? Happy Monday sa inyong lahat. Sa video na to, pag-uusapan natin yung tax filing dito sa Canada. Tara, pag-usapan natin. Monday na naman dito sa Canada guys, papasok na naman tayo. Kung hindi pa kayo nakapag-file ng taxes, nako, mag-file na kayo. Ang deadline pala dito sa Canada is April 30. Pero pag self-employed ka sa June pa. Tama yung narinig nyo mga kababayan. Dito sa Canada kasi kanya-kanya ang tax filing, kumbaga ng mga taxes, ng mga binayaran mong tax. Unlike sa Pilipinas kasi, kung nagtatrabaho ka sa isang company, di ba? Sila na ang magfa-file para sa iyo. So, dito sa Canada, hindi pala ganoon. Pagdating namin, may bibigay silang form, kailangan ikaw yung mag-declare ng sahod mo, kumbaga. Kakaiba yung way nila. So, ano ba ang pagkakaibaan? Dito kasi sa Canada, kailangan mong gumawa ng CRA account o yung Canadian Revenue Agency. Doon ka magpa-file. Parang ano yun, BIR dyan sa Pilipinas. Gagawa ka ng account, makikita mo lahat doon, yung mga taxes mo, mga contribution mo, RRSP, so TSFA, lahat ng investment mo, lahat ng mga ginawa mo sa pera mo, makikita mo doon. So kailangan mong i-file yung taxes mo ng 2024. Sabi ko nga, ang deadline pag nagwo-work ka sa isang company is April 30. Tapos yung pag self-employed ka hanggang June. So ano nga ba yung kailangan mo i-declare? Kailangan mo i-declare lahat ng trabaho mo. Like yung mga part-time mo, kung kunwari tatlo ang part-time mo, isang full-time mo. Kailangan mong i-declare lahat yon kung magkano yung kinita mo. Tapos pagka na-compute na nila lahat, makikita mo kung tax refund ka, meaning may babayaran ka ng gobyerno kasi nga, or hindi naman babayaran, parang ibabalik ng gobyerno yung overtax sa'yo or tax deduct ka. Ibig sabihin, kulang yung binayaran mong tax. So, kailangan mo magbayad sa gobyerno. So, ganun dito sa Canada, wala kang takas. Tama yung... Pero yung iba ang ginagawa nila, diba, lalo na yung maraming part-time, ang ginagawa nila, cash job. Cash job para walang tax. Diba? Yun ang diskarte ng mga ibang nagpa-part-time eh. Nagka-cash job sila para wala kang babayarang tax. Maganda ba yun? Yung gawin yung cash job. Maganda siya kung personal gain mo. Kasi nga hindi ka magbabayad ng tax eh. Hindi mo i-declare, di ba? Pero kung titignan mo, mali yun. Kailangan mong i-declare. Marami namang gumagawa nun, pero ang sa amin, hindi ko pa nagagawa yun. O kahit si Leslie, ayaw namin gumawa ng mga ganyan na sira ng application namin dito sa Canada. Init, pasok na tayo. So paano ko ba malalaman kung tax refund ako or tax deduct? Sabi ni Leslie, pag full-time job ka, isa lang trabaho mo, mataas ang chance na tax refund ka lagi. Okay? Pero pag marami kang part-time, kumbaga, sobrang taas din ng chance na tax deduct ka or lagi ka magbabayad kasi magkakaiba yung computation ng mga pinag-part-time mo. Lunch break na pala guys. Dito tayo sa sofa namin. Naka-lunch break tayo. So balik tayo dun sa topic na dun sa pag-file ng tax. Paano ba mag-file ng tax? Meron ka lang i-fill up na form, parang income tax form. Madali lang siya kung full time ka, pero pag part time
hindi ko, baka lang komplikado kasi marami kang ilalagay na numbers kumbaga. So sa amin kasi, sa case namin, isang work lang kami, so mas madali siyang i-fill up kasi ang kailangan mo lang naman yung T4 T4 nung mga past employee mo or past na pinagtrabahuan mo, yun lang naman kailangan mo. Ano nga ba yung mas advisable? Ikaw yung mismong gumawa or mag-hire ka na lang na accountant or company? Tingin ko depende naman kung may budget ka. Kung may budget ka, pwede mong ipagawa sa iba or certain companies na gumagawa talaga. Like sa amin, may ni-recommend yung friend ni Leslie na nag-aayos ng taxes. So nagbayad lang kami, dalawa na, parang $80, $85. Sabi ko nga, kung may budget kayo, kaya naman ayusin ni Leslie yung ganong mga forms and stuff, pero may stress pa siya, ayoko nang nagdagan, wala naman akong alam dyan, di ko alam kung paano ayusin, at baka mamaya magkamali pa ako, baka ma-tax deduct pa ako, mas malaki yung babayaran kong penalty. So sa case namin, nag-hire na lang kami ng accountant, diba, $80 lang naman yata, 80, 85, para lang maiwasan yung ganong stress kung sakaling nagkamali. Pero may iba gumagawa, like katulad yung pinsan ni Leslie, account CPA naman na siya ngayon, kaya niyang gawin yun. So siya na lang ang gumagawa kaysa ipagawa niya sa iba, kasi parang $30, $40 din ang bayad, siya na lang gumagawa, diba? Kanya-kanyang trip naman yun Kung sabi ko, budget lang naman talaga ang dyan, ang magdidikta kung kukuha ka o hindi. Case to case basis. Sa amin, kumuha kami. So, yung iba, hindi na kailangan, sila na mismo, di ba? Magkaiba kasi dito sa Canada. So, sa Pilipinas kasi, yung ibang tao doon ang ginagawa nila, hindi na nila dinideclare yung investment nila na taxable. Kumbaga, parang may sales tax yun. Pero, dito kasi sa Canada, kailangan mong i-declare yung mga investment mo. May capital gains na, plus may tax pa. So ganun nagwo-work dito sa Canada. Hindi ka makakatakas doon sa babayaran mo, lalo na sa kunwari naka-invest sa bangko or naka-GIC or naka-mutual fund sa legal entity dito sa Canada. Ang CRA, meron silang access dyan. So pag hindi mo dineclare yun at hindi ka nagbayad, mapapenalize ka at ikaw din yung magsasuffer in the long run. So yun naman ang stricto dito sa Canada. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung sakaling gawin mo yun, pero wag yun na lang gawin, di ba? Para mas safe pa. So yung mga investment mo, yung RRSP, lalo na yung RRSP kasi i-deduct mo yun sa taxable income. Tapos yung TFSA mo, ganun din. Ay, TFSA wala yata ang tax. Di ko sigurado. Pero yung RRSP, tax deduct kasi yun Tapos yung normal na investment, yun, mga yun, kailangan mo i-declare. Kasi i-compute nila kung ilan yung net worth mo or taxable income or ilan ang kinita mo. Wag mo nga itago kasi, diba, nababalitaan nyo sa US, merong mga makukulong ka. Criminal offense yun dito. Wag nyo na lang gawin. Lalo na pag temporary resident ka dito sa Canada. Ba't ka naman gagawa ng ganun? Ikakapahamak pa yun ng application mo. Kahit resident ka o citizen, kung sa Pilipinas ginagawa yun, wag mo nang dalhin dito sa Canada yung mga yun. Be fair and square. Kahit yung ibang tao ginagawa nila yun, wag mo na lang gayahin. Alam mo nang mali diba? So bagong buhay, kumbaga, sumunod ka sa batas, sumunod ka sa tamang gawain. At tingin ko naman, pag sumusunod ka sa magandang sa mga batas or sa ways ng Canada, re-rewardan ka. Katulad nun, di ba? Nag-declare ka ng ganito. Katulad sa akin, nag-declare ka ng certain income. Ito yung investments. May tax refund ako.
hindi siya ganun kalaki. Pero kasi sa Pilipinas, hindi ko alam kung may tax refund. Hindi, meron yata. Tax refund, meron. Nakaka-receive ako nun eh. Meron din naman, pero dito kasi, like sa Pilipinas kasi, makakakuha ka lang 2,000, 3,000. Dito, medyo malaki. Oh, diba? So, yun lang. Peace.